Top 5 pinakamaasahang SUV na dapat dalhin sa Pilipinas ang siguradong magugustuhan mo sa pagkakataong ito. Ang mga bagong modelong ito ang babago sa pananaw ng kahit na sinong magnanais ng pinakamagandang sasakyan sa panahon ngayon. Lalo pat nagbabago na ang klima sa bansa ngayon. Mga sasakyan na kahit saan mo man isabak ay siguradong panatag ka sa kakayahan nitong panghawakan ang anumang klaseng daanan. Maging ito man ay matutubig o mga bahaing lugar. Dahil kaya nitong gumana hindi lang sa mababato at mapuputik na lugar, maging sa mga malalalim na katubigan. Yan ang iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang ulit sa aking channel, baka naman kabigyan po mo click subscribe button pati ng notification bell para naman mapiglag sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! BYD U8. Isa sa magiging malakas na kakumpetensya ng Toyota brand pagdating sa mga full-size SUV gaya ng Land Cruiser, Range Rover Defender, ng Ford Explorer, Nissan Patrol Royal at ng iba pang mga full-size SUV na narito sa bansa. Itong BYD U8 mga kaibigan, kung mapansinin sa external na datingan, medyo kawig na rin ng Range Rover Defender kung titingnan. May malaking kaha na aagaw sa atensyon ng karamihan. Maging ang external na appearance nito mga kaibigan gaya ng nakaibang mga ilaw na nasa harapan. Ang unanimous daytime running light LED signature stripe at may mga kasamang diamond element. Kasama ang LED type rin na klase ng mga turn signal light indicator nito. Mas visible sa gabi lalo na sa madidilim kasi napakalawak ng visibility ang nagagawa ng malalaking sukat ng mga ilaw nito. Meron itong premium front powerful presence na radiator grille na nagbibigay dito ng napaka-eleganteng itsura. Yayamanin na appearance maging ang side-to-side profile ay binibigyang diin ng pagiging mamahaling tingnan. Meron itong premium alloy wheel mags body at tubeless tires ay malaking sukat at nakadisenyo sa kahit anong uri ng paggagamitan. May kabuwang sukat ito na 275 by 50 R22. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga high-tech na mga suspensions na kayang umadapt ng anumang kondisyon ng kalsada. Ito man ay matatarik, malalalim o may mga butas. Kaya naman kung mapapansin nyo sa video mga kaibigan, idinadaan nila ito sa may mga lalalim na butas. Yung mga lugar na imposibleng madaanan ng mga ordinaryong sasakyan ay kaya nitong daanan. Ang bawat suspensions mula sa harap at likod ay nakakuha ng hydraulic power suspension system na may kasamang mga pneumatic type suspensions at automatic itong naia-adjust sa pamamagitan ng electronically power nito na kung saan mapapababaan o malo-lowered kung kinakailangan para mas mabalanse at mapabilis ang takbuhan at mapapataasan ang ground clearance sa oras na kinakailangan lalo na kung maidadaan ito sa malulubak o di naman kaya sa mapuputik o matutubig na kalsada. Ay adjust din ito lalo na kung palulutangin mo na sa tubig. At sa mga hindi nakakalam, ang high-end na modelong ito ay sub-brand mula sa BYD Auto na mas affordable partner na kung saan narito na ang lahat ng mga kinakailangan mo. Ang BYD Auto ay ang naglalabas ng mga hybrid power na vehicle na kung saan mura lang ang halaga na nasa Pilipinas na ngayon. Ay yan naman kung nandito na ito sa Philippine market, panigurado ay hindi rin ganun kataas ang magiging presyo nito. Bukod sa kakaibang estilo sa pangharap nito, kapansin-pansin rin ang tatlong nakaumbok sa upper front roof panel nito na parang air deflector. Ito ay ang mga radar nitong sasakyan. Kasi itong modelo ay napapalibutan ng maraming sensor for security at safety na rin sa buong paligid nito. Sa quarter panel naman may makikita ka ring LED stripes na mga ilaw, mga ragdagang visibility nito. Ang kakaibang estilo nitong U8 ay tuloy-tuloy hanggang sa likod na bahagi. Sinamahan pa rin ng parehong signature LED combination lamp system na may mga diamond element. At ilang mga LED tail lamp kasama ang brake light ay pinapanatili pa rin ang pinakamaliwanag na visibility nito sa madidilim. Pagdating sa interior, bubungad sa iyo ang marangyang estilo ng modelong ito dahil makikita ang naka-Nepa leather wood trim cover sa bawat sidings, maging sa kabuang interior base nito. Kasama ang mga cover sa dashboard panels, ilang trim garnish sa may console, maging pati ang mga seat cover nito ay naka-Nifa cover na. Kaya naman mapipil mo kagad ang luxury presence habang nakasakay sa isang full-blooded SUV car na sobrang ganda. Ang bawat upuan nito ay mga automatic, electric, adjustable at foldable. Pwedeng itupi at i-adjust sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa mga control switch nito.
Kasama rin ang mga headrest na automatic adjustable na rin, kaya walang kahirap-hirap ang bawat arrangement nito. Kasama sa ilan pang internal specs nito ay ang pagkakaroon ng maraming connectivity, USB socket, mga power outlet, saksakan ng gadget na kung saan mas magiging convenient na rin talaga. Sinamaan nito ng maraming bottle and cup holder, mga armrest sa kada upuan, kasama ang compartment-based storage nito, mga console pocket at iba pang mga bulsa na lagayan ng mga gamit. Speaking sa connectivity at accessibility, itong modelo ay maraming entertainment sa loob na makikita at may magagandang infotainment system. Marami kang makikitang TV screen nito na sobrang lalaki pa. Meron sa harap at likod at sa magkabila ang dashboard panel na kung saan ay malilibang ang mga pasahero habang nakasakay at mas ma-enjoy ng bawat isa ang kanya-kanyang preference. May mga kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin ito. Kasama pa ang malaking touchscreen monitor sa center front console nito. Ang mahabang TV screen sa driver seats ay ang nagsisilbi na ring meter panel gauge nitong sasakyan para sa ilang impormasyon patungkol sa mga pagpapaandar nito. Kabilang ang modernong sign na makikita mo dito, mga driving mode system na lumalabas, mga maintenance recommendation, notification at marami pang iba na para sa mas magandang readout ng driver. Sinamahan pa ito ng wireless charging pad para sa dalawang cellphone, kaya maging ang pasahero ay makakapag-charge na rin dito. Meron din itong naka-Nipa leather cover premium multifunctional steering wheel na kung saan yayamanin at napaka-elegant din ang dating. At halos lahat ng mga control switch ay narito na rin. Ang special pa sa features nitong bagong BYD Yangwang U8 ay ang pinaka-the best sa lahat na features nito, ang tinatawag na emergency floating function. Ayang lumutang ng modelong ito sa tubig ng hanggang sa kalahating oras at umandar na parang isang bangka o yate na hindi napapasukan ng tubig dahil fully sealed ang buong bahagi nito na kung saan protektado maging ang mahalagang mekanismo gaya ng baterya at makina. Kaya naman ang maganda dito ay siguradong mapapakinabangan ng marami sa atin, lalo na sa mga nag-aalala sa mga binabahang lugar sa syudad. Bukod pa dyan, ang isa pa sa pinakamagandang features ng modelong ito ay ang tinatawag na full 360 tongue turn function na kung saan automatic mong mairo-rotate ang sasakyan sa pamamagitan lamang ng pag-ikot nito sa kung saan mismo ito nakaposisyon. Wala nang maneuver na gagawin o pag-aabalas sa manubela nito, kundi ang switch control na lamang na kung saan automatic nang paggaganahin ang buong body nito upang umikot. Kung saan maging ang mga gulong nito ay kontrolado upang ang kabuuang sasakyan ay umikot ang mas balanse ng pabilog. At pagdating naman sa makina, ito ay nilagyan ng 2.0 liter engine, inline 4-cylinder 16 valve at may kasama pang turbocharging system. Isang sistema na nakatutulong para mas maboost ang kakayahan nito sa takbuhan at mapatipid din ng fuel consumption. Halimbawa, kung ang maximum speed ng 2.0 liter engine lang ay umaabot ng 160 to 170 km per hour, ito ay kaya pang mas mapataas o isagad ng hanggang sa 180 km per hour sa pamamagitan ng turbocharging system nito, na kung saan ay gumagamit naman ng electric power o hybrid system sa makina sa tulong ng tinatawag na 4 permanent magnet synchronous motors nito. Isang sistema na nakatutulong din hindi lang para pagandahin ng bawat arangkada at makatipid ang consumption, kundi ito rin ay nagpapalakas ng power output at nagbibigay ng mas malinis na pag-andar. At dito nanggagaling ang pangkalahatang enerhiya nitong sasakyan para gumana lahat ng sistema nito sa external at internal, kasama na ang makina. Ang kakaiba nga lang sa modelong ito sa ibang mga hybrid vehicle, mas mataas ang ginagamit nitong electricity power kumpara sa traditional petrol. Kasi ang purpose lang ng fuel nito, kaya kailangan pa rin sa modelong ito ay para sunugin sa loob ng makina upang dumami at makapag-produce pa ng maraming electricity power o enerhiya mula sa electricity. Kaya suma total, electronically power vehicle na naklase ito, na ikinumbine sa isang turbo petrol range extender ay talagang mas malakas-lakas nga ang magagawang performance nito.
Sinamahan pa ito ng powertrain ng isang automatic type transmission na may iisang gear shifting. Imagine, iisang gear shifting lamang mga kaibigan na kung tutusin ay downgrade na sa karamihan. Pero kung sa hatawan naman ang pagbabasehan, ay nakakalamang naman daw talaga ang isang ito kung susubukan. Bagamat iisa ang gear shifting, ito ay naka 4-wheel drive pa rin, na kayang gumawa ng 1,197 horsepower at 1,218 Nm ng torque. Kaya nitong tumakbo ng mahigit sa 124 miles per hour o katumbas ng 200 plus km per hour. Mabilis kasi ang acceleration nito na tumatagal ng hanggang sa 3 seconds lang para makagawa ng 100 km per hour na takbo. Ganyan kalakas ang modelong ito kahit may kalakihan, at ang hybrid sa engine ay sobrang mahalaga kasi ito ang nagdadala ng pangkalahatang enerhiya sa makina nito. Pati na rin sa ibang sistema. Kung tatanungin kung paano ito i-charge naman, meron itong foldable outlet na kasama na nakalagay sa compartment storage. Hindi matagal ang full charge nito. Sa loob ng 18 minutes ay kaya na nitong makapag-ipon ng enerhiya ng hanggang sa 80%. Kaya naman ang 20 minuto nito na pag-charge ay siguradong full charge na rin ang baterya nito. At may battery capacity ang modelong ito na 49.5 kilowatts at kayang ubusin o malobat sa loob ng 1,000 km. Makakailang ulit ka munang magpapaikot-ikot ng kamay nilaan bago pa ito tuluyang malobat. Sabihin na natin kayang bumiyahe ng Manila to Bicol ng walang hintuan at hindi nalulobat. Pagdating naman sa fuel tank nito, ito ay may 75-liter petrol tank na full tank na may estimated fuel consumption na 15 to 18 km per liter. Meron itong wheel end tires na naka-alloy at tubeless tires na rin na may kabuuang sukat na 275 by 50 R22. Inabalutan nito ang magagandang klase ng braking system sa front and rear na parehong mga naka-ventilated disc type na klase na kung saan ang ganitong mga braking system ay talagang mas makakapit. Marami din itong mga safety features mga kaibigan na nakapaloob sa modelong ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng lane departure warning system. Nagbibigay ito ng alerto o warning sa driver kung sakaling hindi mapanatili ng driver sa loob ng traveling lane itong sasakyan. Nagbibigay dito ng paalala para maiwasan ang makasagi o makabangga ng mga kasabayang biglang nag-overtaking. Nilagyan pa ito ng adaptive cruise control system na nagpapagaang sa bawat biyahe, matatraffic o malalayong lugar. Dahil kaya ng sistemang ito, gayahin ang galaw at bilis ng mga sasakyan na nasa unahan kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator pedal nito. Kapag na-sense ng radar ang mga sasakyan na nasa unahan, ay kusa itong gagalaw alinsunod sa galaw, takbo at bilis ng mga sasakyan na nasa unahan natin. Sinamahan pa ito ng front collision warning, isang sistema na nagbipigil sa anumang banggaan o pagkabangga lalo na sa mga biglaang humihinto na sasakyan sa harapan. Sinamahan pa ito ng blind spot warning na makikita sa side mirror nito. Isang sign para maiwasan ng anumang pagkasagi o pagkabangga sa mga kasabayan sa kalsada. Sinamahan pa ito ng all-round parking sensors na kung saan namomonitor nito ang kabuuang paligid ng sasakyan once na tayo ay magpapark na. Sinusuportahan nito ang bawat pag-atras, pag-abante ng sasakyan upang nang sa ganun ay walang mabangga at maatrasan pa. Meron itong 360 degree camera upang makita ng malawak ang buong paligid nitong sasakyan at upang ligtas na rin para sa mga debris na masasagi, mababangga at maaatrasan. Meron din itong rear cross traffic alert, pangkaligtasan din lalo na sa mga pagpapaatras. Bukod pa dyan, meron din itong hill start assist at downhill assist para naman sa mga akyating kalsada o di naman kaya sa mga pababang kondisyon ng kalsada. Sinamahan pa ito ng traction control system na magagamit mo naman sa oras na nagpapaandar sa mga malulubak na parte ng lugar. Tipong mabubundok. Sinusuportahan nito ang bawat pag-andar o pag-ikot ng mga gulong upang nang sa ganun ay maiwasan na rin ang pagkawala sa balanse ng pag-andar ng sasakyan sa mga ganong kondisyon na kung saan nagdudulot ang pagbaliktad nito kung minsan. Sinamahan pa ito ng vehicle stability control para ma-maintain ang stability ng pagdadrive lalo na sa off-road ride, maging pati sa mga pakurbada. At pangkaragdagang safety features na rin sa braking system at paggamit ng brake
ay ang pagkakaroon nito ng anti-lock braking system kasamang electronic brake force distribution at ng brake assist. Ang ilan pang mga basic safety features nito gaya ng mga seatbelt na automatic na rin. Nilagyan ng maraming airbag mula sa harap at likod at sa bawat gilid nito para ligtas ang mga pasahero maging ang driver nito. Kasamang front and side impact beams, crash sensor, at marami pang iba. Itong bagong full-size SUV mga kaibigan ay mayroon na ring malawak na compartment storage sa likuran na kung saan automatic na ring nagbubukas ang lift gate nito sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng isang paa nito na itatapat mo sa puwetan ay automatic nang tataas ang pintuan nito sa likuran. Maraming kakasya na bagahe sa loob at marami ka ring mailalagay dito. Meron itong 7 seating ang capacity at sinamahan pa ito ng moonroof. Yung tipong pwede mong buksan ang taas nito para makalanghap ng sariwang hangin at makita mo ang kagandahan ng buong paligid habang nakadungaw sa itaas. Pagdating naman sa security, meron itong power door lock, central locking, anti-theft device at anti-theft alarm. Sinamahan pa ito ng engine immobilizer system at the keyless entry na rin. Kaya hindi basta-bastang papasukin o makakarnap ng kahit na sino magpapagana dito. Ang kabuuang sukat nitong sasakyan ay halos kasing laki lamang ng Land Cruiser sa Pilipinas. Meron itong haba na 5.3 meters. May taas ito na 193 cm at lapad na 205 cm. Meron itong wheelbase size na 305 cm at ground clearance na tumataas pa kasi adjustable ang mga suspensions nito. Meron itong kabuuang bigat na 3,460 kg. Ang modelong ito ay mula sa BYD Auto na nanggaling naman sa bansang China. At nagkakahalaga ito sa estimated price na 5 million pesos. GMC Hummer Electronic Vehicle. Nakakabilib makakita sa loob ng kalsada ng isang klase ng SUV na mala-armored ang dating. Yung parang akalaing gamit ng mga warship sa labas ng universe at dinala ngayon sa syudad para maging isang service at gamit sa kahit saang riding. Ang modelong ito ay nagmula sa American brand automaker at dinala na ngayon sa Philippine market para magamit ng mga Pilipinong nagnanais ng kakaibang trail o adventure experience sa loob at labas ng kalsada. Gamit ng makabago at pambihirang teknolohiya na meron nito, ang 2024 GMC Hummer Electronic Vehicle Model. Kung pagmamasdan, ang itsura pa lang ng modelong ito ay kabibiliban mo na. Kung sa pabruskuhan o pamatyuhan ng labanan ay talagang katatakutan ng ilang makakasabayan at parang kawig ito ng Toyota FJ Cruiser kung titingnan. Pagdating sa front portion, meron itong isang mahaba at paputol-putol na linya ng daytime running light sa harap. Nagbibigay dito ng magandang angas at lakas ng visibility sa madidilim. At sa magkabilang dulo nito, na kung saan dito naman nakalagay ang mga turn signal light indicator nito para maging mas malinaw sa mga kasunod o mga kasalubong mo ang sign kung saan direction ka pupunta. Ang headlamp ay nasa ibaba para bigyan ka ng perpektong liwanag, lalo na sa gabi. Kasamang iba pang mga ilaw gaya ng mga nakakabit sa roof panel o sa bubong nito, sa harap at likod. Pati na ang magkapares na LED rectangular shape na tail lamp nito sa likod. Dinadala ang pagiging unique identity nitong modelo. Merong matitibay na chassis frame kasama ang mga steel plate na nakakabit sa ilalim upang maikubli at maprotektahan ang mga electric components, mga mekanism at iba pang under chassis sa ilalim nitong sasakyan. Kaya kahit mapuputik o maidaan sa mababato, ay hindi basta-bastang madadamage ang ilang mga piyesa sa ilalim nito. Binibigyan din ng pagiging isang off-roader na electric vehicle nito dahil sa mga inilagay ring mga front fender arc garnish sa bawat fender. Kasama ang mga side step board, malalaking gulong at may kasamang matataba at makakapal na suspensions. Nagpapakita ng katatagan kahit sa anumang kondisyon ng kalsadang dadaanan. Itong electronic SUV ay marami ring specs sa sistema ng pagpapaandar. Kaya ng kakaibang paggalaw nito lalo na kung ikaw ay natrap sa isang parkingan. Kung halimbawa na lang ay napagitnaan ka ng dalawang sasakyan, meron itong special features para dyan na tinatawag na crab walk features. Isang unique na 4-wheel steering mode na kung saan hindi lamang sa parkingan kundi pati sa off-road ay magagamit mo ito. Ito ay nilagyan ng flexible rack and pinion at front suspensions
upang automatic na makontrol ang diagonal drive position ng wheel alignment at ng bawat mga gulong nito. Ito ang sagot sa mga taong nahihirapang mag-park sa masisikip na parkingan at ng mga baguhan pa lamang. Sa klase nitong sasakyan, kahit saang bagay mo ata gamitin ay pwedeng-pwede. Bukod sa pagkakaroon nito ng high upgrade features sa maneuverability, malakas na power output ng drivetrain pati sa pagkakaroon ng ilang mga convenient features ay marami din ito, kagaya ng pagkakaroon nito ng storage space sa front and rear. Meron itong mga compartment-based storage na pwedeng kargahan ng maraming gamit, gaya ng sa front na akalain mong simpleng hood trunk na sa ilalim may makina pero hindi. Dahil ito ay isang espasyo para sa ilang mga kargamento na kayang kargahan ng hanggang sa 320 liters. At sa likod ay may mas malawak pang luggage compartment base. Automatic ding bumubukas ang mga pintuan nito sa pamamagitan ng remote key system. Kaya mas madali ang access sa paglalagay ng mga gamit dito. Kaya kung nag-iisip kang magkaroon ng camper van, ay bagay na bagay din talaga ito. Pwedeng panghakutan kung tutusin. Hindi lamang ng mga gamit kundi pati ng mga tao din. At perpekto para sa isang buong pamilya. Meron itong maluwag na interior base, malalapad na seats at auto-adjustable pa. At may kasamang mga console pocket ang makikita mo sa loob nito. Bukod sa napaka-eleganteng datingan ay napaka-high-tech na rin. Sinamahan nito ng maraming storage box at mga bulsa. Nilagyan ng mga Type A and V USB port at wireless charging system. Kasama ang magandang aircon system na may heater, air quality control at climate control system. At ang ilan pang mga components gaya ng power window at maraming control sa panels ay nagpapakita lang dito ng karangyaan sa pagiging moderno sa mga teknolohikal na katangian. Dahil sa karamihan sa mga sistemang nakapaloob dito ay talagang automatic na. Yung tamang pindot ka na lamang at gagana na. Pero syempre, kailangan mo pa ring maglaan ng maraming oras para mapag-aralan at matutunan ang mga function nito. Para sa ilang mga features pa, pati sa infotainment ay may malaking screen na makikita na para sa ilang mga entertainment, communication at audio sound system nito. Meron din itong tinatawag na infinity roof o moon roof sa ibang term na may transparent glass at removable na rin, na kung saan pwede mong malanghap ang fresh air o sariwang hangin lalo na sa mga probinsya kapag bumabiyahe ka. Marami din itong mga drive mode power system na pangkalawakan ng terminology. Hindi na natin iisa-isain kasi mahirap din intindihin. Basta ang meron sa mga driving mode nito ay gaya ng gravel, pang mud mode, pang tubig, pang city, off-road at marami pa. Kalakip din ng sistemang ito ay ang pagkakaroon ng Super Cruise Control System, isang driver assistant technology na hands-free driving. Ibig sabihin ay para ka na ring nakabili ng isang mamahaling Tesla na may autopilot ang dating. Na kung saan sa sistemang ito ay kahit hindi mo nahawakan pa ang manubela ay automatic itong may control para sa maneuver. At kahit hindi ka nakatapak sa accelerator ay kusa pa ring gagalaw at tatakbo itong sasakyan. Sinamahan din ito ng automatic lane change assist, proteksyon para sa pagpapalipat-lipat ng lane, at isang sistema pa na tinatawag naman na one pedal driving system na kumukontrol naman sa acceleration at deceleration para kahit umandar itong sasakyan ay makakapag-charge pa rin ang baterya nito using regenerative braking na ginagawa nito kapag bumabagal at bumibilis ang takbo, na kung saan nagpo-produce ng enerhiya na napupunta sa kanyang motor para mapagana ito. At speaking sa battery, meron itong tinatawag na Ultium battery type na may up to 300 kilowatts, 800 volts at fast charging pa. Kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 510 kilometro na layo bago pa tuluyang ma-discharge o malobat ang baterya nito. Ibig sabihin, kayang bumalik ng hanggang 2 beses mula Batangas hanggang sa Maynila bago pa ito tuluyang malobat. Ganyan katagal ang battery lifespan nito. At dahil napag-usapan na rin natin ang baterya, pag-usapan na rin natin ang nagpapagana sa modelong ito. Base sa car manufacturer, itong SUV Hummer ay pinapagana ng 2 o 3 electric motors.
Meron kasi itong apat na klase ng variant. Ang dalawa sa variant nito na tinatawag na EV2 at EV times 2 ay may dual motor setup na nagge-generate ng estimated maximum output na 625 horsepower sa kada 7,400 revolution per minute. Habang ang EV times 3 naman at ang Edition 1 na variant ito ay gumagamit ng tatlong motor sa pagpapagana at kayang gumawa ng hanggang sa 830 horsepower sa kada 11,500 RPM. May maximum range of torque naman ito na 1,000 Newton meter. Biruin mo yun, kung tutusin electronically powered lamang ang modelong ito. Pero kung susumamuin ay mas malakas pa ito sa mga defuel na mga sasakyan. Ito na din ata ang pinakamalakas na electronic vehicle sa ngayon na makikilala mo. Ang kaya nitong gawing bilis ay umaabot ng 60 miles per hour sa loob lamang ng mahigit 3 segundo o sabihin na nating 4 na segundo. Katumbas yan ng 76 na kilometro sa loob lang ng 4 na segundo. Sobrang bilis yan mga kaibigan. Kaya panigurado ang pagdating ng modelong ito ay ang pagdagsarin ng mga maniniwala sa American automaker. Bukod pa dyan, meron itong wheelbase size na 126.7 inches at may kabuwang laki ang mga gulong nito na 18 inch. Ang suspension na matitibay at malalaki, pure metallic ang gamit na pang heavy duty, pang off-road, pang terrain at may extra underbody protection. Kaya safe na safe sa off-road use. Mayroong ding mga nakakabit na low-mounted camera para mas ma-improve ang visibility habang nagmamaneubra. Kasama ang 360 camera nito sa buong paligid. Kitang-kita ang buong laki at lawak nitong sasakyan. At makikita naman sa front dash panel ang napaka-bruskong handling ng manubela nito. Kasama ang instrument meter panel gauge na TFT design at may modernong features. Makikita mo din ang ilang mga driving mode system, napaka-moderno at napaka-informative. Bukod pa dyan, marami pang mga safety and security features ang nakapaloob sa bagong SUV electronic vehicle. Kabilang ang ABS o anti-lock braking system, EBD, brake assist, emergency brake, mga parking sensor, at ang ilang mga safety features na mag-iingat sa iyo sa pang-araw-araw. Bilang ang malakas na radar o sensor nito na siyang nakikiramdam sa kung anong galaw ng kapiligiran habang umaandar itong sasakyan. Wala pa mang malinaw na iba pang mga detalye tungkol sa safety features nito at sa iba pang mga advanced safety features na poprotekta sa iyo habang nakasakay ka dito. Dahil sa ngayon ay limitado pa lamang ang mga detalye na lumalabas sa internet habang bago pa lamang ang modelong ito sa Philippine market. Meron itong ground clearance na may sukat na 16 inches. Ang lapad nito ay umaabot ng 93.7 inches. Ang haba naman nito ay umaabot ng 206 inches. Meron tong spare tire na nakalagay sa likuran sa mismong tailgate nito. At ang mga ilaw nito ay lahat mga naka-LED type na. May estimated price ito mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng hanggang sa 5,680,000 pesos. At hanggang sa top variant naman na may kabuwang presyo na 8 million pesos pag narito na sa bansa. Isuzu MU-X 2025 model. Hindi pa man napagsasawaan ng marami ang mid-size SUV na MU-X ay naglabas na naman ng pinakabagong update sa modelong ito na kung saan ay nagkaroon ng panibagong disenyo sa front external at dinagdagan ng mga modernong gamit at mas pinaganda ang performance. Dahil sa nakakamanghang katangian mula noon ay ito na ang madalas na pinipili ng maraming pamilya na naghahanap ng isang SUV na talagang mapagkakatiwalaan. Sa mga hindi nakakaalam, kung i-rate ang performance, tibay, tatag at efficiency ng previous MU-X sa ilang mga brand competitor ay kumbinsido kong masasabing isa ito sa mas magandang bilhing sasakyan magpahanggang ngayon. Bigyan muna natin ng kaunting background. Ang MU-X ay mula sa Japanese car manufacturer na Isuzu, pero una itong ginawa sa bansang China na ngayon ay nilipat na sa bansang Thailand. Ang Isuzu manufacturer ang isa sa mga kilalang automaker na gumagawa ng sasakyan na pangmatagalan gaya ng mga truck, utility, MPV na tumagal na ng maraming panahon ay napapakinabangan pa rin magpahanggang ngayon. Naging mabili ang MU-X sa bansang Australia, New Zealand, Indonesia, Vietnam, Thailand at dito sa bansa. Kaya naman itong bagong ilalabas nila na update ng MU-X ngayong taon
ay siguradong marami na namang mapapabili nito. Dahil dito mo lang siguro makikita ang mga bagong specs and features na wala pa sa ilang mga modelo. Ang 2025 MU-X ay inilaunch na sa bansang Thailand bago pa man matapos ang year 2024. Itong bagong facelifted SUV ay may bagong disenyo sa external gaya ng front deck na may sharp-looking design at may sporty honeycomb grille painted black. Ginawang mas moderno ang harapan na parang fighter jet ang front deck at may kasamang mga air vents na nagpuproduce ng air resistance at nagre-resulta sa magandang aerodynamic. Mas kinokompleto pa ang sportier concept ng mga massive 20-inch black alloy wheels at mga gloss black accent na kulay na ipinares sa neon gray body color nito. Kasama ang new taillights at iba pang mga makabagong exterior features na idinagdag ngayon dito sa bagong MU-X. Nilagyan din ito ng mga bagong safety features, convenient features at comfortable features. May sukat itong modelo na 1,815mm na taas, may haba na 4,850mm at labad na 1,870mm. Para bigyan ng malawak na interior para sa 7 pasahero kasama na ng mga kargamento. May ground clearance size ito na 230mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,835mm at may turning radius na 11.4 meter. Tumitimbang itong modelo ng 2,135kg at sa loob, ang cabin ay napanatiling may malawak na space at may komportableng layout. Ngunit may kaunti pa ring mga pagbabago itong MU-X. May black interior panels, mga premium leather upholstery, mga adjustable at foldable pa ang seat at gumanda ang arrangement. Nilagyan din ng bagong MU-X ng mga ambient lighting kaya nagmukhang luxury ang presence. Meron itong bagong infotainment system na may kasamang wireless Apple CarPlay at Android Auto. Kasama ang bago nitong gauge cluster na magbibigay ng maraming impormasyon sa driver. Kasama ng mga connectivity, Globox compartment at iba pang mga amenity na magpapakonvenient sa iyo. Meron itong smart tailgate na kusang nagbubukas at nagsasara at nilagyan pa ng 360-degree camera system para sa dagdag na seguridad at kaligtasan na may kasamang intelligent driver aids. Ang basic concept ng intelligent driver aids ay magbigay ng babala sa mga paparating na panganib sa pamamagitan ng mga sign sa tulong ng mga radar at iba pang mga features gaya ng adaptive cruise control system na gumagamit din ng sensor na kung saan hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator pedal habang umaandar kapag nakaset na ang speed nito ay kusa na itong aandar sa pagdepende sa mga sasakyan na nasa unahan. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mabilis ay gagayahin lang nitong Isuzu MU-X. Kaya naman makakarelax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na ring naka-autopilot. Yun nga lang kinakailangan pa ring i-manage ang manubela. Meron din itong 800mm water wading na kung saan kaya nitong lumusob sa tubig sa taas na 800mm na hindi nakakapasok sa loob o hindi napapasukan ng makina na makakaapekto sa pag-andar nito. Kaya kahit sa mga bahaing lugar o kalsadang matutubig ay hindi ka talaga mangangamba. Nilagyan din ito ng forward collision warning na idinisenyo upang magbigay ng babala kung ikaw ay malapit ng mabangga sa mga biglaang humihintong sasakyan sa unahan o yung mga bumabagal. Sinamahan pa ito ng automatic emergency braking para mas kumpleto, yung tipong nagkukusang magpreno sa mga biglaang pagkakataon lalo na sa mga hindi mo inaasahan. Meron itong automatic high beam, lane keeping assistant, lane departure warning na tumutulong ding mapanatili ang maayos na pagmamaneho sa loob ng highway o linya sa highway na dinadaanan upang maiwasan ang pagkabangga o pagkasagi sa ilang mga kasabayan. At ang isa pa sa magandang safety features nito ay ang traffic jam assist. Gumagamit ang traffic jam assist ng teknolohiya gaya ng ACC Adaptive Cruise Control at Lane Departure Warning para bigyan daan ang mabagal na pagmamaneho sa mga traffic jam na kung saan ay susundan ng iyong sasakyan ang sasakyan na nasa unahan
at otomatikong paaanda rin ang accelerator at preno sa loob ng mga limitasyon ng system upang ang sasakyan ay manatiling nasa lane sa pamamagitan naman ng lane keeping assistant at lane departure warning. Nilagyan din ito ng rear cross traffic alert system na maganda namang gamitin sa mga pagpapaatras. Bibigyan ka dito ng alerto, sign o signal once na magkaroon ng mga sasakyan sa likuran habang ikaw ay nagpapaatras. Sinamahan din ito ng blind spot monitoring system na magbibigay pa ng pangkaragdagang seguridad kasama ang mga particular na safety features nito gaya ng mga parking sensor, front and rear camera, anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist. Sinamahan pa ng hill start assist control system at downhill assist. May crash sensor, front and side impact beams, child safety mounts at ISO fixed child mounts. Mga seatbelt sa kada upuan kasama ang mga airbags ay magbibigay talaga ng kapanatagan sa matinding kaligtasan na inilagay sa bagong modelo ng MU-X. Kaya naman ganun na lamang talaga kalupit ang modelong ito pagdating sa napakaraming mga safety features. Pagdating naman sa makina, sa ilalim ng hood ang bagong MU-X ay mayroong dalawang klase ng makina na pagpipilian. Depende sa variant, gumagamit pa rin ang bagong MU-X ng Blue Power Plant Turbo Diesel Engine na may magandang fuel economy at emission norm. Ang unang makina ay may 1.9 liter turbo diesel engine na nagpo-produce ng 148 horsepower at 350 Nm ng torque. May average speed na umaabot ng 160 to 165 km/h. Pero kung naghahanap ka ng mas malakas, ang pangalawa sa mga pagpipilian nito ay naka 3.0 liter ang engine na may turbocharged diesel at nakakapag-produce naman ng 198 horsepower sa dating 189 horsepower lamang at 250 Nm ng torque na siguradong may ihahataw pa sa bilis. Ang parehong makina ay gumagamit ng parehong automatic transmission type, kaya hindi ka rin mahihirapang dalhin itong bagong modelo lalo na sa matatraffic na lugar. Iyon nga lang ay siguradong lalaki din ang gastos ng maintenance nito. Meron itong 2-wheel drive at 4-wheel drive train na nakadepende pa rin sa variant na pipiliin mo. Ang mga braking system naman nito ay mga naka-disc type na naklase at naka-ventilated disc pa. Pagdating naman sa comfort, ang front suspensions nito ay ginamitan ng double wishbone habang naka-multi-link coil spring suspension na may mga kasamang shock absorber, stabilizer naman para sa front and rear suspension. Ang bagong MU-X ay mas tumipid kumpara sa previous model na dati ay kumukonsumo ng 14 km per liter, ngayon ay aabot na ng hanggang sa 15 to 16 km per liter. Kung pag-uusapan naman ang magiging presyo nito ay maglalaro sa estimated price na 2,700,000 pesos hanggang sa 2,900,000 pesos. Land Cruiser 2025 model. Isang bagong angkop na modelo sa lahat ng iyong lakad na may panibagong update na naman na inilabas. Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng Japanese automaker na patuloy pa rin ginagawa magpahanggang ngayon. Dala nito ang makasaysayang lahi ng pinakaunang modelo nito na ginawa pa noong 50s na nagbigay sa Land Cruiser ng magandang reputasyon bilang isang subok na full-size SUV sa maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng anumang klase ng kalsada na dadaanan. Marami nang binago mula sa pinakaunang bersyon hanggang sa kasalukuyan ngayon na kung saan ang maalamat na off-roader ay patuloy nang lumalago at tumatatag sa pagiging compact full-size SUV. At ngayong taon, itong Land Cruiser ay mas magiging popular palalo sa marami dahil sa pinakabagong pag-re-update na naman ngayon ng brand sa modelong ito ay sobrang mas magugustuhan mo pa talaga. Sapagkat binigyang daan ng 2025 Land Cruiser na magalugad ang mga lugar sa mundo na hindi madalas napupuntahan dahil sa hirap pasukin ng kahit anong sasakyan at medyo malayo sa nakasanayang daanan. Ang bagong Land Cruiser na ata ang mapagkakatiwalaan mo dyan. Dala nito ngayon ng pinatatag na kumpiyansa sa modernong anyo, gaya ng makantong hugis na may matapang na disenyo at isang black Toyota Heritage front grille, square side mirror at athletic fender flare. Ang rig na ito ay handa na para sa kahit saang pakikipagsapalaran.
ito man ay mahirap na trail o masusukal na urban jungle. Inilabas ang Toyota Land Cruiser 2025 sa dalawang klaseng variant na pagpipilian. Pagdating sa exterior, ang bagong Land Cruiser ay mayroong mga built-in mudguards, black door handles na makikita. Pero ang harapang bahagi ng parehong variant nito ay magkaiba. Dahil ang standard na variant nito ay mayroong heritage-inspired circular LED headlamp, samantala ang mas mahal na variant naman ay may rectangular shape LED headlamp. Marami ring pagkakaiba sa mga specs and features ng dalawang ito. Pero para mas kumpleto ay babanggitin na rin natin lahat na meron sa mga modelong ito. Nakakuha ang bagong Land Cruiser ng isang integrated LED daytime running light na nagpapalakas ng visibility nito sa araw. Ang signature na disenyo sa likuran ay sinamahan ng bagong hugis ng tail lamp na may kasamang Land Cruiser badge. Automatic ding nagbubukas ang tailgate nito para sa madali ang access, lalo na kung may mga ilalagay kang gamit. Pero meron pang special sa features nito, ang jump protection, na kung saan ay pwede mong buksan ang mismong bintana lang nito o yung mismong salamin lang. Sa puntong ito ay pwede mong i-minimize ang space, lalo na kung maliit lang naman ang mga ikakarga mo. Nilagyan pa ito ng mga rain sensing wiper na kusa namang gumagalaw kapag ang windshield ay natalsikan ng tubig o nabasa. Ang smart key remote nito ay nakokontrol ang pagbukas ng mga pintuan sa driver, passenger at ang tailgate, na kung saan ito rin ang ginagamit para makapag-operate ang engine kapag pinipindot na ang push starting. Ang iba pang bahagi na makikita mo sa external nito ay ang pagkakaroon din nito ng front LED fog lamp, roof rails, mga skid plate na undercover ng engine at transmission case na protection din sa mga putik at bato na ma-encounter sa oras na maidaan sa mga terrain. Nilagyan din ito ng mga off-road ready tires na malalaki na may kabuuang sukat na 18-inch na magbibigay dito ng mahusay na stability power at mas makapit. Pagdating naman sa interior ay maingat na idinisenyo ang bawat paligid ng loob nitong modelo. Nilagyan ng bago at komportableng mga upuan na naka-leather seat cover na sinamahan ng 2,400 AC inverter na may 3-zone automatic front and rear climate control at may another push button control sa second row seats. Individual temperature settings para sa driver at passenger at ng iba pang mga pasahero sa likuran para ma-meet ang kanya-kanyang preference pagdating sa aircon temperature. Nilagyan din ang loob ng bagong Toyota Land Cruiser ng 6 na USB port socket para sa charger at isang wireless charging pad para sa driver. Ang nagbibigay buhay sa loob ng Land Cruiser ay ang 12.3-inch Toyota Audio Multimedia Touchscreen na may kasama pang 14 na speaker, audio system na premium JBL, mga wireless connectivity gaya ng Android Auto, Bluetooth connectivity at Apple CarPlay compatibility features. Itong bagong Land Cruiser ay nakakuha pa ng maraming convenient features para mas komportable palalo ang pagsakay. Gaya na lamang ng 12 lagayan ng baso at mga bottle drinks. Nilagyan din ito ng 12.3-inch digital gauge cluster na makikita ang selectable gauge display screen at fuel economy, maging ang driver assist, vehicle information at ang driving mode selectors. Ang isa sa mga highlights pa nitong bagong Land Cruiser ay ang pagkakaroon ngayon ng heads-up display para manatiling nakapokus ang tingin ng driver sa unahan ng windscreen na kung saan doon na rin makikita ang mga impormasyon sa pagmamaneho. Pagdating sa engine, ang nagpapagana naman dito sa bagong Land Cruiser ay ang turbocharged 2.4 liter na may 4-cylinder na sinamahan pa ng iForce Max hybrid system at nakakonect sa isang 8-speed automatic transmission para makapag-generate ng mas malakas na maximum output na 326 horsepower at 460 Nm ng torque. Ang Land Cruiser ay gumagamit pa rin ng full-time 4-wheel drive system na nagbibigay ng parehong lakas sa harap at likurang mga gulong nito upang mas mapabuti ang traksyon at katatagan sa iba't ibang klase ng kalsada na tumutulong din para mas makontrol ng maayos ang pagmamaneho during trail. Nadinagdagan ng 3 klaseng driving mode system gaya ng sports mode, eco mode at normal mode na may top speed na 170 km/h.
Itong bagong Toyota Land Cruiser ay nakakuha rin ng mas magandang fuel economy. Sa tulong ng iForce Max Hybrid System sa engine ay kaya nitong maging matipid sa fuel na may fuel consumption rate na 14 km per liter at fuel tank capacity na 68 liters. Bibigyan ka rin nito ng malawak na interior space gamit ang mas malaking sukat nito kumpara sa ilang mga SUV. Ang sukat ng haba kasi ng Land Cruiser ay nasa 4,980mm, may lapad na 1,980mm at ang taas nito ay nasa 1,950mm. May ground clearance size itong bagong Land Cruiser na 235mm at tumitimbang ng hanggang sa 2,431 kg. Ang Toyota Land Cruiser ay nilagyan din ng bagong Toyota Safety Sense Suits 3.0 para magbigay ng maayos at mas ligtas na biyahe sa araw-araw, na pinapangunahan ng pre-collision system na may pedestrian detection. Ang safety features na ito ay iniiwasang makabangga ng mga biglaang humihintong sasakyan sa unahan at ng mga biglang tumatawid na pedestrian. Nilagyan din ito ng makabagong full speed range dynamic radar cruise control na nag-a-adjust ng bilis ng sasakyan kung kinakailangang pabagalin para ma-maintain ang distance nito sa mga kasunod na sasakyan sa unahan. Kusa rin nag-a-apply ng brake o full stop once na bigla namang huminto ang sasakyan sa harapan ng biglaan. Ang features na ito ay mas napaka-convenient din gamitin sa mata traffic kasi sumusunod na lang ito sa galaw ng sasakyan sa unahan kahit hindi nakatapak sa acceleration. Kaya basic handling na lang talaga ang gagawin mo sa mga city driving. Nilagyan pa ito ng lane departure alert na may steering assist na tumutulong para maiwasan ng pag-crash at pagkasagi ng ibang mga sasakyan once na umalis ito sa loob ng lane. Ay nagkakaroon ng warning sa pamamagitan ng mga indicator o vibration. Nilagyan pa ito ng Lane Tracing Assistant o LTA na may kaparehong gamit sa lane departure warning. Meron din itong Road Sign Assist na isang monitoring system na kayang mag-recognize ng mga traffic sign at isang klaseng safety features na rin. Sinamahan pa ito ng automatic high beam, ang headlamp na kung saan ay humihina kapag may nakakasalubong na ibang mga sasakyan at kusa namang tumataas sa mas mababang visibility o yung mas madilim na kondisyon. Nilagyan pa ito ng proactive new safety features na nakadesenyo para magbigay ng assistance sa mga pagpipreno, pagtakbo ng sasakyan at sa pagmamaneho. Ibig sabihin nakadesenyo ang features na ito para sa malawakang safety sense na ang tanging trabaho ay magbigay ng mas kontroladong pag-andar sa loob ng kalsada. Halimbawa kinakailangan ng agarang preno, mabilis at ligtas na pagpapatakbo at kontroladong pagmamaneho. Sa kahit ano pang klase ng kondisyon ng kalsada, ito ay mas magagamit mo nang ligtas sa tulong nitong proactive new safety features. Ang bagong Land Cruiser ay nakakuha rin ng blind spot monitoring system, ng rear cross traffic alert features para sa mga pagpapaatras at ng isang trail merge warning features na para naman sa mga towing. Nilagyan din ito ng front cross traffic alert na nagbigay ng mas malakas na sensor lalo na sa mga hindi kabisadong kalsada na may mga bigla na lang sumusulpot sa harapan. Meron itong 3-point seat belt for all seating position na may driver side emergency lock retractor o ELR na automatic na nag-i-extend sa mga normal driving. Pero kapag nagkaroon ng kumusyon, paggaan o full stop ay automatic ding itong humihigpit para maproteksyonan ang mga occupants. Nilagyan din ito ng adjustable front and second row outboard seatbelt anchors, driver and passenger active seatbelt pre-tensioner system with force limiters, at isang child protector rear door locks and power window lock control. Kaya kahit ang mga batang pasahero o kahit sino mang nakaupo sa loob nitong modelo ay siguradong secure at safe bawat biyahe dito sa Land Cruiser 2025 model. Meron din itong front and rear parking assist with automatic braking, integrated backup camera display with projected path at isang 360 o around view monitoring system na kung saan makikita naman ang buong paligid nito. Sa loob nitong sasakyan gamit ang mga kamera na nakapalibot dito. Meron itong anti-theft system with engine immobilizer, isang safety exit alert, may tire pressure monitoring system o TPMS,
na may direct pressure readout and individual tire location alert. Meron itong Star Safety System na may kasamang Enhanced Vehicle Stability Control o VSC. May traction control system na mas magagamit mo naman sa mga off-road ride adventure. Nasinamahan pa ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng preno. Sinamahan ito ng Electronic Brake Force Distribution o EBD at isang brake assist o BA. Ang Smart Stop technology ay dinagdag din para mas mapabuti ang mga pagpipreno lalo na sa mga emergency braking. Ang interior nitong bagong Land Cruiser ay napapalibutan ng 9 na pirasong mga airbags para mas ligtas din ang mga ulo ng pasahero lalo na sa matinding impact. Meron itong advanced airbag system na may driver and front passenger dual stage airbags, may driver and front passenger seat mounted side airbags, at may driver and front passenger knee airbags. Meron nitong front passenger seat cushion airbags at front and rear side curtain airbags. Ayan naman, ang impact ng malakas na pagkabangga sa loob ay hindi masyadong malubha sa mga pasahero nito sapagkat sasaluin lang ng mga airbags na puputok kung sakaling magkakaroon ng matinding banggaan. Para naman sa mga off-road features, itong Toyota Land Cruiser ay nilagyan ng crawl control na nakadisenyo para sa mahihirap na terrain na nagbibigay tulong sa driver para mas makontrol ang acceleration at pagpipreno. Para makapag-focus ang driver lang sa manubela at hindi sa lakas ng pagpiga ng acceleration o paggamit ng preno. Trabaho na ng crawl control na i-manage ang tamang bilis at pagpapahinto ng sasakyan sa mga oras ng terrain o kahit saan mang off-road adventure. Kaya naman, hindi mo na kailangan pang maging bihasa sa pagiging off-road driver dahil sa safety features na ito. At ang panghuli, ang multi-terrain selector na mas mapapakinabangan natin sa mga off-road ride trips. Itong bagong Toyota Land Cruiser ay nagre-range sa estimated price na 5,752,000 hanggang sa 6 million pesos. Ford Tremor 2025 model. Inilabas na ang bagong SUV na Ford Everest Tremor na isang 4-wheel drive na SUV na idinisenyo para sa off-road ride adventure at lalong pinatatag sa mga terrain. Ito ang bagong dagdag sa variant ng Everest na pinapangunahan ng Platinum, Wildtrak at Titanium. Malipang 8 na itong Ford Tremor sa klase ng Everest ngayon. Ang lahat ng 7 variant nito ay nasa Pilipinas na kaya may posibilidad ding madala ito sa bansa. Ang Ford Tremor ay gumagamit ng 3.0-liter V6 turbo diesel engine na may 6 na silindro. Ang maganda dito sa V6 engine ay mas napapalakas nito ang explosion sa loob ng makina kaya nakakapag-produce ng mas malakas na horsepower na mas magaan din ang timbang ng V6 engine kesa sa ibang mga makina na nagre-resulta sa mas smooth na pag-andar ng sasakyan at hindi masyadong ramdam. Bali kung ikukumpara itong Tremor sa ibang modelo ng Everest, sa Pilipinas di hamak na mas ginawang malakas itong bagong Ford Tremor sa ilang variant nito. Gumagamit din ng Tremor ng full-time 4-wheel drive train, e-shifter na kung saan ay mas pinapadali nito ang bawat pag-ship into another gear sa tulong ng electronic signal para mailipat ng mas mabilis at mas magaang sa ibang gears na may hanggang sa 10-speed gear shifting. Ang main purpose nito lalo na sa mga nagtitrail ay hindi masyadong matrabaho at hindi nakakangalay. O sa madaling sabi ay mas convenient ito kesa sa mga traditional shifter o mechanical linkage. Pagdating sa performance, ang makina ng Tremor ay kayang gumawa ng hanggang sa 250 na horsepower at 3,250 RPM. At may maximum torque ito na 600 Nm sa kada 1,750 to 2,250 revolution per minute. Gumagamit na rin ito ng electric parking brake na nagpa-convenient palalo sa modelong ito na may kasamang 80 liters na fuel tank capacity na kayang kumonsumo ng 12 km per liter. Pagdating sa dimensyon ng Ford Everest Tremor 2025 model ay may sukat na 1,837 na taas at 4,914 mm naman na haba.
Ang lapad nito ay nasa 2015mm at may bigat itong sasakyan na 2,457 kg. Ginawa itong Tremor bilang isang off-road ready na SUV na pinaka-unique sa klase ng Ford Everest at pinaka-maaasahan sa mga off-road, trail adventure at sa kahit saan mang lugar. Dahil pagdating sa iba pang mga features, meron itong magandang klase ng gulong na pang-adventure na General Tires Grover 83. Ang gulong na ito ay dinisenyo sa kahit anong klase ng kalsada, mapaspalto, buhangin, mababato, sa snow o yelo at kahit pa sa matutubig. Dahil sa sobrang tatag at kapit nito ay mas mapapanatili ang magandang stability ng sasakyan kahit pa hindi pantay ang kalsada. Na may kabuuang sukat na 265 by 70 by 17 na siyang nagpapataas din ng ground clearance size nito na may sukat naman na 252mm. Handang-handa na ang bagong Everest sa kahit anong klaseng terrain kasama ang mga bagong features, matitibay na chassis at suspensions nito. Well, kung pag-uusapan naman ng suspensions mga kaibigan, itong Ford Everest Tremor ay ginawang priority yan. Nilagyan ng magagandang klase ng suspension na walang katulad ng kakayahan. Nilagyan ng mga Bilstein shock absorber na nakadesign para sa mga off-road na mas flexible at komportableng gamitin at mas matibay pa na klase. Kahit pa bumuhat ang sasakyan ng 2,000 kg ay hindi maaapektuhan ang performance nito. Nasinamahan pa ng mga coil spring, stabilizer link at arm suspension. Sa magandang performance at mas komportable ay siguradong hihigitan nito ang mga off-roader cars sa bansa gaya ng Toyota Land Cruiser at ng Nissan Patrol na siyang pangunahing sinasabak ng marami sa mga ganitong kondisyon at kayang dumaan sa mababato, mga buhangin at matutubig na parang wala lang itong Ford Tremor. Dinagdagan din ito ng mas high-perform na driving mode system na tinatawag na rock roll drive modes sa 6 na existing driving modes na meron na ang Everest Platinum. Ang benepisyo nito ay madadagdagan ang performance ng sasakyan pagdating sa mga terrain. Sa madaling sabi, tumutulong ito para mas maging epektibo itong sasakyan sa kahit anong kakaharaping terrain para mas masabing walang pinipili talaga. At pagdating naman sa loob, itong Ford Everest Tremor ay may maluwag na space at komportableng cabin na para sa 7 pasahero. Nasinamahan pa ng mga high quality materials gaya ng latest infotainment system na may 12-inch LED portrait screen na may kasamang Sync 4A features na magbibigay ng high upgrade level na connectivity dahil meron itong voice recognition. Pwede ma-access ang mga features nito sa pamamagitan ng pagsasalita na kung saan hindi mo na kailangan pang pindutin pa ang mga buton nito na nagpapadali din sa trabaho ng driver upang nang sa ganun ay mas maituon ng mga piloto ang sarili sa pagmamaneho lang. Sinamahan din ito ng mga wireless connectivity gaya ng Apple CarPlay, Bluetooth, Android Auto, auxiliary at marami pa. Kaya kung may mga call alert ay pwede mo na ring masagot gamit lamang ang boses. Ang interior ay nilagyan din ng signature na disenyo na pang-adventure. Naka-leather cover ng mga upuan nito na may mga embossed pang Tremor logo. Kasama ang mga floor mats na para din sa pangkalahatan at mga waterproof type. Nilagyan din ang Tremor ng 8-inch digital instrument cluster, dual zone auto air condition climate control at ng smart key system, push start button at may multifunctional steering wheel na may control at access sa karamihan ng mga features nito. Pagdating naman sa safety ng Ford Everest Tremor ay nakakuha ng 5-star safety ratings sa ginawang test ng ANCAP o ANCAP na kung saan dito mapapatunayan kung gaano nga ba kaligtas itong sasakyan pagdating sa kahit anumang disgrasya, lalong-lalo na sa mga banggaan. Napatunayan ng Ford Tremor na hindi sapat ang pagiging off-road ready na SUV kung wala ang mga particular at mga makabagong safety features na ikinabit ng manufacturer nito. Kaya naman ang 5-star rating ay ang pinakamataas na klase ng grado na ibinibigay sa mga sasakyang may mapapatunayang ligtas ang mga pasahero. Gamit ang driver assistant gaya ng intelligent adaptive cruise control na may kasamang stop and go at may kasama pang traffic sign recognition. Ang features na ito
ay nagpapatibay ng seguridad lalo na sa mga matataong lugar o sa syudad kung saan ay may mga bigla na lamang tumatawid sa kalsada at ang mabilis na pagbabago ng mga traffic sign ay tumatayo na parang mga obstacle ng mga sasakyan sa loob ng syudad. Ngunit sa pagkakaroon ng mga makabagong features na gaya nito, na kung sakaling may tumawid ay kusa na lamang hihinto itong sasakyan kahit hindi gamitan ng preno. At kapag may mga bagong sign sa kalsada ay automatic nitong marirecognize para naman mas ligtas naman tayo sa mga violations. Nilagyan din itong Ford Tremor ng lane keeping assistant na magbibigay ng mahusay na kaligtasan sa loob ng mga highway. Meron pang itong intelligent speed, brake collision assist with autonomous emergency braking. Isang features na kung saan once na bigla na lang huminto ang sasakyan na nasa unahan o may bigla na lang sumulpot na sasakyan sa harapan, pag hindi ka agad nakatapak ng preno ay siguradong mababangga ka. Pero dahil sa may ganitong features na itong Ford Everest Tremor ay hindi mo na masyadong aalahanin yan. Kasi nga naman ay magbibigay din ito ng kusang pagpreno sa mga ganong kondisyon. Na may kasama pang intersection assist, blind spot monitoring at rear cross traffic alert na para naman sa pagpapaatras. Meron itong skid plate para suportahan din ang underbody, kasama ang mga trail control at iba pang mga makabagong features na magagamit naman sa mga terrain, gaya ng cruise control at traction control system na nagpapanatili ng stability, magandang handling at maneuver. Pagdating sa external design, hindi naman nalalayo ang itsura nito sa ilang mga variant ng Ford Everest. Meron nga lang itong mas rugged na disenyo sa pagkakaroon ng Tremor grille na off-road ready na may auxiliary lights at mga C-clamp LED headlight din, daytime running light at LED fog lamp na magbibigay ng mas compact na paningin sa oras ng gabi. Napanatili pa rin nitong Tremor ang signature na body design ng Everest, ngunit mas makikilala mo itong bilang off-roader. May estimated price ito kung sakali mang dadalhin sa Pilipinas na nagkakahalaga sa 2,900,000 pesos.